crimes, misfits and scalawags, and as well as getting back the trust and confidence and the support of the Filipino people. Umaaksyon, Errol Kabatbat, News 5. Umarangkada na ang pagdinig ng Senado sa panukalang ibalik ang death penalty sa bansa. Pero sa unang hearing pa lang, hirap nang umusad ang pagbuhay sa parusang kamatayan. Umaksyon si Leanne Los Baños. Sa unang pagdinig pa lang, hati na agad ang mga senador pagdating sa panukalang ibalik ang death penalty. Si Senador Pacquiao, 3 panukalang inihain pero gusto niyang unahin muna ang death penalty para sa drug traffickers. Drug traffickers deserve death penalty. Senador Soto naman, para sa high-level drug trafficking and manufacturing ang isinusulong na death penalty. Habang Senador Lacson, death penalty for heinous crimes ang gusto. Mabilis namang sumagot ang mga senador na kontra sa parusang kamatayan. Death penalty is wrong on legal, moral, ethical, and constitutional grounds. Hirit pa ni Senador Risa Ontiveros sa mabagal at sablay na justice system ng bansa, malamang mahihirap lang ang tamaan ng death penalty. Ibabalik natin ang parusang Peter. Ang mga tulad ni Peter Lim ay pwedeng bumisita sa ating Malacanang Palace. Ibabalik ba natin ang parusang bitay? Pero ang mga katulad ni Jack Lam ay kayang subukan o suhulan ng ating mga pangpublikong opisyales. Ang kaya lamang nito patayin ay ang mga may Inayunan ito ng ilang ahensya ng gobyerno. Malaking porsyento raw kasi ng mga nahatulan ng sentensya. Instead of instituting capital punishment, priority should be given to reform the justice system to ensure that offenders of whatever social class get caught and justice is delivered to all fairly. Death penalty is the deliberate killing of a human being by the state. It is unconstitutional per se for being the utmost form of torture. Ayon naman sa Department of Justice, sa laban kontra droga, matindi ang pangailangan para sa death penalty. Giit naman ng grupong Violence Against Crime and Corruption, dapat mabigyan ng matinding na parusahan ang mga nagkakasala sa batas. Pero sa paliwanag ni Attorney Ferdinand Tomasio ng PACC, nabanggit niya ang pangalan ni Senador Laila De Lima. For instance, many drug traders, although they are behind bars, have shown that they are still capable of dealing in drugs, which is why the PACC, the NBI, and other agencies have filed cases for drug trafficking against Senator De Lima and other persons. Attorney Topacio here, Yes, Your Honor. while not in very express terms, just called me a drug trafficker. I want him to take that back. Your Honor, with all due respect, I did no such thing. I'm not a drug trafficker. Bakit hindi mo pangalanan yung mga tunay na drug trafficker? Inungkat naman ni Senador Dulon ang nilatipikahang kasunduan ng Pilipinas noong 2007, ang International Convention on Civil and Political Rights. Nagsasabing dapat ni-abolish ng mga bansang pumirma ng death penalty. How do we argue ourselves out of this legal treaty that the President has ratified and which the Senate has concurred to, which completes the process, and therefore it is a binding treaty on our country. It is still our position that we have to give precedence to what we believe our countrymen would want at this time for our nation. Yes, we do want to honor our international commitments. We should, yeah. We should not lose track of the fact that there are certain needs which are peculiar to our country that we have to look into and address. Iginiit tuloy ng ilang senador na pag-aralan ng DOJ kung paano makakawala sa nasabing kasunduan. When the Senate ratifies a treaty or an international convention, is that a law? Yes, Mr. Chair. So if the President violates that law and says we're not going to honor that treaty, is the President in violation of a law? Yes, Mr. Senator. Kaya naman hanggat wala pang sagot ang DOJ kung paano tayo kakalas sa kasunduan, sinuspindi muna ng Senado ang pagdinig sa death penalty bill. Pero sa ngayon, sa bilang daw nila Senador Gordon, may 10 senador ang pabor sa death penalty.
habang 10 iba pang senador naman ang nagsabing tutol sila dito. Umaaksyon may Andres Baños, News 5. Nagdeklara ng all-out war kontra New People's Army si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Maglalabas din ang DOJ ng Gupta Bulletin Order laban sa mga pinalayang NDF consultants para sa peace talks. Marshal James Soon. It is a all-out war kasi they are considered by the President already as terrorists. We also consider them as terrorists. Ano bang pagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? Ito ang matigas na pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ilang araw matapos tuluyang wakasan ni Pangulong Duterte ang peace talks sa mga rebelde komunista. Naiintindihan daw ni Lorenzana ang naging desisyon ng Pangulo na posibleng dismayado sa mga ginagawa ng kabilang partido. Malaking banta sila sa seguridad ng Pilipinas yung New People's Army. Dahil sa mga ginagawa nila sa mga barangays, trying to barangays, threatening them, they continue to extort money from businessmen especially in the South. Kasabay nito, magbababa rin ng immigration bulletin order ng DOJ para sa mga NDF consultants. Para rin sa armed forces of the Philippines, maaari na rin silang hulihin. They may have, if they are entitled to justice, they may have 30 days to go back in hiding or to go back to hiding. But those who are not entitled to the provision of justice, I mentioned and discussed earlier, we do not give them 30 days. Giit naman ang kampo ng political prisoners, korte lang at hindi si Pangulong Duterte ang maaaring mag-utos nito. Kailangan merong nakasulat na abiso sa kabilang partido at magiging effective lamang yung pag-terminate. Walang suspension, termination lang ang nakasaad yan. 30 araw. Kasi hanggang sa epektibo ang negotiation, sakuraw pa rin sila ng gas. Simula rin noong Pebrero ang ating na-enkwentro na sa pagitan ng NPA at ng mga militarang naitala. 2 ang naaresto habang 7 NPA ang sumuko. Nakakalungkot lang kasi throwback yan eh. Ibig sabihin, nalumbalik tayo doon sa dating panahon ni na Presidente Cory at Presidente Era na nag-all out war sila. Kailangan mas masandin lahat at makita yung mas masaklaw at mas malaking larawan. Ano ang nakataya dito sa usapang pagkapayapaan? Ang intention natin is to defeat the enemy, to defeat the People's Army, not only their military capability, but also infrastructure, the support system, if there are still remaining, and destroy the enemy's will to fight, yung mga natitira. Sa taya ng AFP, nasa halos 4,000 pa ang puwersa ng NPA sa buong bansa, partikular sa northeastern Mindanao. Pero wala naman daw plano ang AFP na magdagdag ng puwersa sa mga nasabing lugar. Bukas rin daw ang AFP sa mga rebelding gustong magbalik loob sa gobyerno. Umaaksyon, Kay Inson, News 5. Habang abala si Pangulong Duterte sa pagkastigo sa mga tiwaling pulis, inirekomenda naman ng National Police Commission of NAPOLCOM na bigyan ng Medal of Valor ang 42 sa SAF 44. Una nang nabigyan ng Medal of Valor sina Police Chief Inspector Gedna Tabi at PO2 Romeo Sempron noon pang 2015. Noong bisperas ng ikalawang anibersaryo ng enkwentro sa Mama Sapano, sinabi ni Pangulong Duterte na dapat mabigyan ng Medal of Valor ang lahat ng namatay na miyembro ng SAF na tumugis kay Marwan. Ayon sa batas, ang sino mang magagawa ng Medal of Valor ay makakatanggap ng buwanang pensyon na 20,000 pesos at iba pang benepisyo. Kaugnay ng balitang yan, hindi na raw itutuloy ng Pangulo ang pagbuo sa Truth Commission para sa enkwentro sa Mama Sapano. Sa isang talumpati kahapon ng Pangulo, sinabi niyang hawak pa ng Ombudsman ang kaso at mas mabuting hintayin na lang ang resulta ng kanilang investigasyon. Want to have a multiple incongruity, especially if one finding fights with the other. So, hintayin ko na lang. Ibinunyag din ng Pangulo ang text sa kanya ni dating presidential sister Chris Aquino